Let's proceed with integral calculus. So ito yung ating second part ng ating discussion for today. Okay, bago magbakasyon, mag-integral tayo, no? Pre-vacation. So ngayon, pag-usapan natin the indefinite integrals. Okay? So kapag nag-indefinite integrals tayo, madalas na nangyayari dito is yung mga common integrals, no? So nagse-set up tayo na para meron tayong mga forms of integral. So ano ba yung mga common integrals na dapat natin malaman? So alam nyo naman na yung iba, no? So the integral ng mga constant tx, so this is equals to, di ba? Kx plus the constant of integration. Hindi mawawala lagi yon, no? So itong integral, this is the antiderivative. So kabaliktaran siya ng derivative. Yan, no? So kung kabaliktaran siya ng ating derivative, edi yung integral ng x raised to n natin, dx, this is, di ba kanina, ang ginagawa natin ay binibring down natin yung exponent tapos nagma-minus 1. Tama? So ngayon, ang ginagawa natin ngayon ay nagpa-plus 1 tayo sa exponent, okay, all over yung exponent. And then the constant of integration. Okay? Wherein, dito, yung n natin nga lang dito is not equals to 1. No? Kasi kung 1 yan, hindi, x negative 1, no? It's not equal to negative 1. Kung negative 1 kasi yan, edi x raised to negative 1 yon. O kung x raised to negative 1, that is 1 over x. Meron yung bukod, di ba? Meron siyang bukod dito. Ito yung bukod tanging naiiba sa mga power rules, no? So, ang integral nito is the natural logarithm ng x. Okay? Plus c. Then, ano pang common natin? Di ba? E raised to x dx natin. Ang ginagawa lang dito ay walang pinagkaiba sa derivative, no? Nung nag-derivative kasi tayo, ayun lang din. Kaya lang dito sa integral natin, meron tayong constant of integration. Okay? So, ano pa bang mga common? I think wala naman na. No? Okay, so dito kapag nag-ano tayo, integrate, ang pinaka-common dito ay yung form. Nakadepende sa form ng ating integral. No? So, madalas ang ginagamit nating form is yung ganito, no? So, nag-integrate tayo dito ng u, tapos du. Mga nakaganyan. Okay, u, tapos yung kadikit niyang derivative. So, pag dinerivative kasi natin yan, I mean, in-integrate, that is just yung, u raised to n, no? So, that is u n plus 1 over n plus 1 plus c. So, madalas yung ating integral dito napasok, no? So, ito yung parang pinakasikat na form of integration. So, with that, let's try having an example problem. So, indefinite integrals, evaluate the integral ng x raised to 6 plus 4x raised to 4 dx. Okay? So, dito, isang magandang paraan din, kaso tedious, ay yung mag-expand ng mga binomial, no? Raised to 4 yan, ibig sabihin, sobrang hirap. No? So, dito, hindi agad natin magagawa ito, yung x raised to n. Kasi, dalawa yung nasa loob, tapos dx yung nasa labas. Hindi natin magagawan yan. No? So, paano natin to gagawan? Ng paraan, no? So, kailangan kasi natin itong form na to, ma-convert yan sa form na integral ng u is sorry. Sorry. Kailangan muna natin mailagay sa form na integral ng u raised to n du.
bago natin magawan to ng integral. Okay? Kasi dito, alam natin na ang integral nito is u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. Ayan yung pinakasikat na form ng integral natin, no? un du. Kasi ang ibig sabihin ng du, itong du na to, nakikita nyo yung du na to, so that should be the derivative ng ating function doon, ng u natin. Eto, di ba? Kung titingnan natin, ito ay parang u raised to 4. Tama ba? U raised to 4 yan. Tapos, dapat yung nasa loob, yung nasa labas dito, ay derivative nung nasa loob. Ano bang derivative niyan? Derivative niyan ay 6x raised to 5 plus 4, di ba? Ibig sabihin, hindi natin magagamit yan kasi walang derivative niyan dun sa labas. Okay? Kaya ang gagawin natin ay kunin natin yung form niya in this format. No? Dapat nakaganto yung itsura ng ating integration. Ayan, no? So, paano gagawin natin dyan? Gagawin natin ay mag-let u, no? So, let u. Magaganyan na ba agad tayo? Nung ginawa natin yan, so pwede naman, let u is equals to x raised to 6 plus 4x. Kaya lang, nung sinolve natin yung du, 6x raised to 5 plus 4. Hindi umubra kasi walang ganito sa ating integral. No? Walang ganyan. Ibig sabihin, mali yung step na gagawin natin dyan. Mali yan. Okay? So, ang gagawin natin dito ay pwede tayo mag-factor out. Nakikita nyo ba yung pwedeng i-factor out? So, pwede natin ma-factor out yung x dyan sa loob. Tama ba? So, pang mangyayari dyan is x times x raised to 5 plus 4 raised to 4 dx. Okay? So, meron na ba kayo nakikita? Ano? So, pwede pa naman natin siyang pa-expand ng kaunti. So, mangyari dyan, that is the integral ng x raised to 4 times x raised to 5 plus 4 raised to 4 dx. Ayan. May nakikita na kayo? May napapansin na? Ayan, no? So, makikita natin dito, yung nasa loob, pwede na tayo ngayon ditong mag-let. So, we let u is equals to x raised to 5 plus 4. And then, kunin natin yung derivative. Du natin ay equal sa anong derivative niyan? Diba? 5x raised to 4. Okay? Ngayon, pwede na tayo mag-convert in this format. Paano? Okay, no? So, substitute na tayo. Okay? So, itong x raised to 5 plus 4, this is u. Tama ba? Ito yon. Sabihin, papalitan ko yan ng u. Okay, so u raised to 4. And then, paano naman yung natira? Itong x raised to 4 dx na to. Saan siya manggagaling? So, ito no. So, x raised to 4. So, kulang pa pala tayo dito. This is x raised to 4 dx talaga yan. No? Kasi derivative din ng x. X raised to 4, then derivative of x is dx. So, makikita natin dito, x raised to 4 dx. Okay? So, saan equals x raised to 4 dx? Ano? So, lipat ko lang sa kabila, over 5. So, yung magiging integration ko ngayon is, papalitan ko yung x raised to 4 dx ng du over 5. Kaya, ito na ngayon yung i-integrate ko ngayon. Okay? So, kung yan yung ating i-integrate, u raised to 4 d of 5. Ano yung integral niya ngayon? So, mangyayaring u raised to 5 over 5, no? Times 5 plus c.
This is equals to u raised to 5 over 25 plus c. Ngayon, anong value ni u? Substitute na natin pabalik. So, yung u ay x raised to 5 plus 4. Okay? Raised to 5 over 25 plus c. And this will be our final answer. Wait lang. Ay, nako. Sorry. Sorry. Game. Punta tayo sa next equation. Kulang to. The term evaluate the integral of x squared e raised to x dx. Ayan. No? So, kapag mga ganito, meron tayo ditong tinatawag na mga um, integral something. Nakalimutan ko yung tawag no? So, kasi ito, since meron tayo ditong meron tayong dalawang equation or dalawang terms, no? So, meron tayong another form ng ating integral. So, that is the integral of u times v. Okay? Kapag in-integrate mo yan, u dv pala. So, integral ng u dv. Diba? Yung meron tayong function u and function df. Magkaiba. U and v. No? So, yung integral daw niyan, that is equals to ub minus the integral of v du. No? So, yan yung ating gagamitin. Bakit nga ulit yan? Kasi meron tayong dalawang magkaibang equation. Yung isa ay polynomial, yung isa ay exponential. No? Kaya dalawa yung kanyang form. Okay? So, ngayon, paano natin gagawin yan, no? Kailangan natin ma-convert yan in this form. Okay? So, ang ginagawa natin dyan is nag-assume tayo ng dalawa, no? Yung u natin and yung dv. Saan natin ini-equate, no? So, pipili lang naman kayo dyan kung alin yung gusto ninyo, no? So, sa atin, gusto ko dito, yung u ko ay equal sa x squared and yung dv ko ay equal sa e raised to x. Okay? Ngayon, kukunin ko yung derivative ni u. Kailangan ko kasi du. No? Ayun kasi yung du. Yan. Kailangan ko yon kaya kaya ide-derivative ko. Derivative niyan ay 2x dx. Or kahit ganyan na lang, no? Okay? Sige, 2x dx. And then dv, pag in-integrate ko yan, ang value ng v ko ay e raised to x. Okay? So, yan. Ang gagawin ko ngayon dyan is isasalpak ko ngayon yan sa aking equation. Sa u dv minus v du. Okay? So, ang integral niyan is yung uv. Ang u natin is x squared. uv minus the integral of yung v ko, e raised to x, and du ko na 2x dx. Ayan. Okay? So ngayon, meron na naman tayong dalawang magkaibang function. So separate ko na lang, no? So gawin ko ditong 2x e raised to x. Ayan. Kaya lang hindi natin kayang gawin yung normal, no? So babalik ulit tayo dito. Ayan, yung u dv minus v du. Ayan, no? Sige. So sa case na to, panibagong ganyan, no? So dito, hindi ko isasama yung negative, no? Ayan.
Diyan tayo papasok. So dito, pipili ulit ako. Yung u ko ay equal sa 2x. Ang dv ko equal sa e raised to x. Yung u, ide-derivative ko yan, which is 2. Yung dv, integrate ko yan, e raised to x. So, ang integral ko ngayon yan ay equal sa, sulat natin sa uv. uv ay 2x, uv, 2x e raised to x, minus integral ng v du. 2dx to. Sorry. So, the integral of v du. Yung v ko, e raised to x, and du ko na 2dx. Okay? Ang gagawin ko lang ay babaguhin ko lang yung form niya. Gawin kong 2e raised to x. 2e raised to x dx. Ayan, no? So, kung sisimplihan na lang natin, kung isisimplify natin lahat yan, lalabas ngayon yung integral ng equation na yan is x squared e raised to x, yan, minus, ayun no, ito yung minus ko, minus 2x e raised to x, and then negative plus negative magiging plus integral ng 2 e raised to x dx. So, the final integral niyan ay x squared e raised to x minus 2x e raised to x plus, ano yung integral niyan? Yes, that is 2e raised to x plus c. And this will be our final answer sa integral na yan, no? Yan. Okay. So, I think yung ano na lang, ito na lang ituturo ko sa inyo, yung manual method ng mga gantong problem. Okay? Anyway, so integral siya. Sana naalala nyo pa yung aking turo na yung nagbaback solving, no? Yung meron tayong i-recall nyo na lang siya, yung may mga choices, no? So, wala kasi akong choices na example for today. Okay? So, since may choices naman kayo, pwede naman kayo mag-back solve kapag indefinite integral. Okay? Now, let's proceed with definite integral. So, dito, isang example na lang ako ng definite integral. Kaso nga lang, double integral. No? So, dalawang beses tayo mag-integrate. At kung maalala ninyo, kapag definite integral, meron tayong lower bound and upper bounds, no? Lower limit, upper limit. So, iba-iba yung tawag natin. So, dito, makikita natin na meron tayo dx dy, no? So, pag nag-integrate tayo ng multiple integral, inuuna natin kung ano yung nasa loob, no? So, parang ano muna to, integral ng x squared plus y squared dx. Okay, so yung variable y, yung hindi x, is treated as a constant. Constant lang muna yung y, no? So yung x, wala mo. Yung x lang yung variable natin and yung y is a constant. So parang lalabas na itsura natin ngayon dito, para ma-integrate yan ay integral ng x squared plus y squared dx. Na kung saan, yung y squared na to is treated as a constant. Palitan ko na lang siya ng ibang kulay para maisip nyo siya na constant. Y squared. Okay? So, meron tayong limits from 0 to 2y. With respect to x, ano yung kanyang integral? So, sabi ng isa, yung integral daw niyan is x cubed over 3 plus y squared x. Okay? Kasi nga, constant lang yung y squared. Okay? So, yung limit natin is from 0 to 2y. So, substitute na natin. Pag nagsa-substitute tayo, no? So, ginagawa natin, parang ano lang yan, parang f of
a minus f of b. Okay? So, substitute natin yung function ng 2y and yung 0. So, anong ginagawa natin dyan? So, that is, yung una, 2y cube over 3. Yung mga x papalitan natin, no? Plus y squared, yung x natin na 2y. Okay? Minus. O, 0 naman. Yung ima-minus natin. 0 cube over 3 plus y squared times 0. No? So, this is basically equals to 0. And then, ang matitirang integral sa atin ngayon ay itong, simplify natin, 8y cube over 3 plus 2y cube. No? So, saan to equal? 8, since pare silang y cube, edi 8 over 3 plus 2. 14 over 3, no? 14 over 3 y cube. Tapos na ba tayo? Hindi pa. Meron pa tayong sa labas na integral, no? Integral from 1 to 3. Tapos meron tayong dy dito. Okay, so gagawin natin yon, no? Integral na natin ito from 1 to 3 dy. Yan, no? Tuloy na lang natin siya dito. Okay? So, pag in-integrate natin yan, that is just 14 over 3 times y raised to 4 over 4. Okay? From 1 to 3. Or, syempre, since ano na lang pala to, no? Kahit hindi na natin pakita, makita natin ito to. No? So, paano natin sasolvein pag definite integral? Syempre, may calculator tayo. No? Mas madali. Ayan, no? Integral ng 14 over 3 y cube. Or sabihin nyo na lang, x na lang dyan, no? X cube from 1 hanggang 3. Answer natin is 93.33. And this is our answer. Pag definite integral, meron tayong values ng lower and upper limits. Okay? Yan. So, bilis na lang tayo. Okay, next problem tayo. Application na. Ito pala, no? Hindi pa to plane areas. Yung next question yung plane area, no? So, game. A curve passes through 1, 9. If y double prime is equals to 2, and the slope of the curve at the given point is y prime equals to 6, what is the equation of the curve? Yan. So, let's say meron tayong equation ng curve or graph ng ating curve. Hindi natin alam mo yung itsura, no? Let's say, ganyan na lang. Okay, so at 1, 9, let's say ito yung ating 1, 9, meron daw siyang y prime, double prime equals to 2. And then, the slope of the curve at that point is 6, no? Yung sa 1, 9, meron daw yung slope which is 6. What is the equation of the curve? Yan, no? So, ito yung ating application. Yung parang kabaliktaran ng derivative natin kanina. Okay? So, y double prime, naging y prime, and then yung y. Kailangan natin makapunta sa first equation, no? Original equation. Okay, game na tayo. Galing tayo sa y sa double prime, no? Saan natin susunod? Dito na lang. Y double prime is equals to 2. Okay, so that is the second derivative. So what if gusto natin maging first derivative siya? Anong gagawin natin? Kailangan nating i-integrate. Okay?
Ano mangyayari dito? Integral ng double prime, that is y prime, no? Is equals to, anong derivative ng constant? 2x plus yung constant of integration. Okay? Ano pang sabi? Ang sabi, at that point, yung slope daw natin ay 6. No? So, when we are at 1,9, ibig sabihin, x is equals to 1, no? Nandito yan. When x is equals to 1, the slope is 6. So, pag substitute natin, 2 times 1 plus c, that should be equals to 6. Kasi yan daw yung slope. Tama ba? So, ang value ko sa c is equals to 4. Okay? So, the general equation for our slope is equals to 2x plus 4. Okay? Ang tanong, what is the equation of the curve? Ang kailangan ay yung equation ng curve or yung value ni y. Okay? So, paano tayo pupunta dyan? Yes, we just need to integrate both sides. Okay? So, the integral of y prime is y. No? So, dito ko na ituloy. Y equals, ano integral ng 2x? X squared. Integral ng 4, 4x and plus c. No? So, paano natin malalaman yung value? See, this is the general kasi. Hindi pa siya yung particular solution, no? So, ano yung value ng c? So, sabi, yung point daw na to ay nasa 1, 9. X equals to 1, y is equals to 9, no? So, mapapansin natin na meron tayong value ni y, no? Which is 9. And yung x natin, value niya ay 1. 4 times 1 plus c. So, makukuha natin yung value ni c, which is equals to 4. Okay, therefore, yung general equation ng curve natin ay y equals to x squared plus 4x plus 4. This is our final answer. Yan. Sige. Punta tayo sa next question. Plane areas na tayo, no? So bago natin solve tong mga plane areas dito, pag-usapan muna natin yung different methods on how to solve the area using integral. Okay? So meron tayong dalawa, which is the vertical and horizontal strip. So paano natin madederive yon? Yan, no? So, let's say, meron tayo ditong dalawang equation kasi bounded, no? Let's say, bounded yung ating equation. Let's say, yan, tapos, eto, dalawang curve natin. Gusto natin malaman is yung area between this point, dito, hanggang dito. Let's say, from point A, papuntang point B. Okay? So, maisip nyo na agad na kailangan natin ng integral from A to B. Okay? Yan. And then, meron tayong function. This is our first function, f of x. And sabihin natin, g of x tong green. Ngayon, paano natin makukuha yung area niyan? No? Tanggalin ko to. Paano natin makukuha yung area niyan? So, first, ang ginagawa natin ay kumukuha lang muna tayo ng differential area. Mga vertical strip. Sa case na to, vertical strip, no? Okay? So, yung pinaka-first method nung hindi pa na-invento yung ating calculus, ang ginagawa nila ay kumukuha sila ng madaming vertical strip. No? So, sobrang dami ng vertical strip. So, parang lahat ng mga vertical strip na yan is kinukuha yung mga area. And then, anong ginagawa? Pinag-a-add lahat. So, parang summation of all the rectangular area. Okay, which is very tedious. Ang dami niyan. Kaya may nag-imbento ng integral na si Isaac Newton.
Okay, so ang ginawa niya is kumuha siya ng napakanipis na ating rectangle. Okay, since napakaliit yan, tas rectangle yan, meron niyang width na dx, differential width. Okay? Tapos, since rectangle yan, meron niyang specific length, no? Meron niyang length. Okay? So, yung area ng vertical strip na yan, tinatawag natin yang differential area. Okay? Yung isang area lang, differential area, no? Siyempre, ito, maliit, napakanipis ng width, edi differential width yung tawag. Okay? So, ang area ng differential area na yan ay, di ba, length times width, edi that is just L times dx. Okay? So, dito, yung L natin na yan, yung length ng strip na yan, saan siya equal? Saan siya equal, no? So, gawin ko na lang, i-generalize na lang natin sa lahat ng mga function, no? Instead ng f of x, tawagin ko na lang siyang yung y upper, kasi nasa taas siya, mas mataas siya, compared na nandito sa y lower. Okay? So, ngayon, kung ito yung ating y upper, ito yung ating y lower, ano ngayon yung length L natin? Di ba? Yung length L natin ngayon is just the difference between that points. Y upper minus y lower. Okay? Times the length. So, yung ito, yung dx, ay, length tuloy. Times dx. Okay? So, yan yung differential area ng isang strip. Okay? Ngayon, ang gagawin natin ngayon is kukunin na natin lahat, no? Sabi natin ay lahat ng mga ito, pag-add natin, lahat ng mga vertical strips, sobrang dami niyan. Kaya ang ginawa natin ay nag-integrate na lang tayo. Integrate both sides. So, anong integral ng dA? That is the area. Okay? So, that is the integral of y upper minus y lower dx from A to B. Doon na buo yung formula na ito. Okay? So, yan ay pag vertical strip. So, kapag horizontal strip naman, so same concept lang naman siya, no? Kung gusto niyo yung gumamit ng horizontal strip, case-to-case basis kasi yan, no? Kapag nagkukuha kayo ng mga plane area, suggestion lagi ay mag-drawing, no? Para ma-visualize ninyo yung mga length. Okay? So, game. Since meron tayong dalawang equation, gusto natin malaman yung area from this to this, okay, from A to B. Paano naman gagawin natin kapag gusto natin gumamit ng horizontal strip? Yan, no? So, syempre, meron na tayo ngayon ditong yung differential width natin ay dy. Ano naman tong length natin na to? Saan equal yung length natin? Okay, so dito, this is our x right and this is our x left. Okay, therefore, yung length natin ay yung right minus the left. Okay? So, yung area natin, kung susundin natin yung pattern, that is the integral ng xr, right, minus left, times dy from A to B. Okay? So, same lang naman sila ng concept, no? Mas maganda lagi, sinasuggest ko lagi na i-drawing ninyo yung equation, yung mga graph, para malaman ninyo yung kung sinong mas mataas, sinong mas mababa. Okay? Tapos malalaman ninyo yung mga boundaries. Okay? Sige. Try na nating mag-solve ng problem. Yan. Find the area bounded by the curve y squared equals to 4x and the line 2x minus y is equals to 12. No? So dito, kailangan natin talagang mag-imagine. No? Kung di ka kasi mag-imagine, mahirap. Okay, so anong itsura ng graph na yan?
y squared equals to 4x. Anong itsura niyan? Y squared, ibig sabihin, parabola yan. No? Pero y squared siya, ibig sabihin, that is a parabola that opens to the right. Okay? Next. And the line 2x minus y equals to 12. So, paano ninyo i-graph yan? Paano nyo ma-imagine? Okay, parang mag-let x, let y 0 na lang kayo, no? So, when x is equals to 0, ang value ni y ay negative 12. So, kunwari, nandito na lang. And then, when y is equals to 0, anong value ni x? The value of x is 6. Okay, parang ganyan yun. Sabihin, i-connect mo na lang yung line natin na yan. So, yan na yung dalawang function natin. Okay? Yan. So, ngayon, ang critical sa atin ngayon dito ay anong ang gusto mong gamitin? Magve-vertical or horizontal strip ka? No? So, suggestions ako sa problem na to, gagamit kayo ng horizontal. Okay? Horizontal strip. Bakit? Tanong. So, kunwari, ito yung ating horizontal strip. Mapapansin ninyo dyan na kapag horizontal strip yung ginamit natin, laging magta-touch yan sa dalawang function. Which is very good. Kasi, yung length ng ating strip is right minus left lang. Okay? However, kapag gumamit ka ngayon ng vertical strip, okay, dito, tatama siya sa dalawang function natin. Tapos, nung nandito na tayo, mapapansin natin, sa isang equation na lang siya tumama. Okay? So, doon pa lang, ma-invalidate na yung ating yung equation natin. Parang magbubuo ka ng dalawang equation. Eh, ayaw natin yon. Okay? Kaya gagamit tayo dito ng horizontal strip. Okay? Ito yung ating magiging horizontal strip. Ito yung aking XR. Tapos ito yung aking magiging X sa left. Okay? So, ano yung lower bound ko? Ano yung upper bound ko? So, paano natin malalaman yon? So, solve the value of y, no? Ayan. Solve the value of y. Gagawin natin, x is equals to x. Okay? So, dito, saan equals x? Yung x ay equals sa y squared over 4. No? X is equals to y squared over 4. Equals, so anong value naman ng x ng isa dito? So x ay y plus 12 over 2. Yan. So solving for y, anong value natin ngayon? Y squared over 4 is equals to y plus 12 over 2. So we have two values, meaning yung lower value natin ay negative 4, upper value natin ay positive 6, no? So, yung lower limit natin, negative 4, upper limit natin ay 6. Okay? Ngayon, kunin na natin yung equation ng ating area. So, ang equation ng ating area, since horizontal tayo, is yung XR. So, XR yung pinag-usapan natin. Ito yung XR na to, which is, anong equation yan? Yung XR is yung line natin. Tama? So, yan ay y plus 12 over 2. Okay? Minus. X left natin. Yung X left natin nandito. Tumama siya sa parabola. Yung X left natin, yan yung y squared over 4. Okay? And then, times the differential with na dy from negative 4 to positive 6. Therefore, yung area natin, ayan, so definite integral na lang. No? Y plus 12 over 2 minus y squared over 4 from negative 4 to 6. So, answer is
41.67 square units. Okay, kuha. Sige. Practice tayo ba? Practice pa, no? Unti lang naman ata yung integral na nilagay ko dito. Tatlo? Yes, tatlo lang, no? Okay. Next is find the area bounded by the curve x squared minus 2y equals to 0 and x squared plus 2y equals to 8. Step 1 is let's draw the equation. Anong mapapansin natin? Pareho silang parabola. Okay? So yung una, itong x squared minus 2y equals to 0, that is a parabola that opens upward. Okay? And then, x squared plus 2y equals to 8, that is a parabola that opens downward. No? Kasi yung peak niya daw is 8. Yan. Okay? Ngayon, decision time tayo. Anong dito? Anong strip yung gusto ninyo or gagamitin na maganda? Suggestion ko dito ay vertical strip, no? So, bakit vertical strip nga ulit? Kasi kapag papasadahan mo to, laging tatama siya sa dalawa. Okay? Dalawa. So, given na tayo ng isang length lang ng ating mga, isang equation lang ng length for the vertical strip, no? Again, paano kapag horizontal yung ginamit mo? So, dito, dalawang equation or hindi nagtatouch nga yung dalawa no? Okay? Kaya vertical strip yung gagamitin natin. Okay? Ayan na. Vertical strip. So ngayon, hanapin natin yung boundaries from this lower limit hanggang upper limit. Okay? So anong kailangan natin? Ipag-equate natin yung mga y values, no? So dito, sa equation na to, anong value ng y? So y is equal to x squared over 2. And then, sa equation na to, ang value naman ng y natin ay 8 minus x squared over 2. Ayan. So, ang gawin natin is, pag-equate natin, alamin natin yung lower and upper limit ng ating, yung intersection nila, yung value ng mga x ng intersection, no? Y equals to y, di x squared over 2 is equals to 8 minus x squared over 2. Therefore, sorry, x squared over 2 is equals to 8 minus x squared over 2. Nabigay na sagot, x equals to negative 2 and x is equals to 2. So, lower limit negative 2, upper limit natin ay 2. So, ngayon, magbuo na tayo ng equation ng ating area, no? So, the area is just the integral of upper. Ano yung upper natin? Itong nandito. Yung y natin dyan, yan yung upper, which is 8 minus x squared over 2. And then, yung lower natin na minus x squared over 2. And then, width natin ay dx. Lower limit, negative 2 hanggang positive 2. So, ayan na po yung ating integral. Area, no? Area, 8 minus x squared over 2 minus x squared over 2. From negative 2 to positive 2. So, this is 10.67 square units. Drawing lang, no? Para lang malaman ninyo yung mga
length ng ating strip. Okay? Game na ulit tayo. Problem number 8. Try ko naman. Find the area bounded by the curve y equals to sine x, y equals to cosine x, and the y-axis. Okay? So, dapat malaman ninyo yung mga since tatlong equation yan, dapat malaman natin yung area na tinutukoy, yung ine-enclose niya. No? Okay? Paano yan? Okay, kahit ganito na lang. Okay, so first is sin x. Ano itsura ng sin x? Pag ganito. Okay, kung meron tayo tutuloy dito sa kabila. Pangit. Next, cosine x naman. So cosine x natin, pag ganito. Yan. Yan sa kabila. Kung meron, no? Wala lang. Dinrawing lang natin. Tapos, and the y-axis. Asan yung y-axis natin? Eto. Okay? So, alin dito yung pinag-usapan na area? No? So, syempre, ang pinag-usapan na area ay yung intersection nilang tatlo. Okay? So, since na-identify na natin, ang gagawin ko ay i-zoom in ko na lang, no? I-zoom in, palitin na lang natin yung illustration. Yan. So, ito yung ating sin x. Ito yung ating cosine x. And then, ito yung ating y-axis. Kailangan natin malaman yung area niyan. Okay? So, ngayon, anong gagamitin natin? Vertical or horizontal strip? So, by instinct, yung instinct natin, sinasabi niya, vertical strip yung ating gagamitin, no? Kasi, pareha silang nagtatouch. Okay? Sabihin, yung cosine x yung ating upper, yung lower natin is yung sin x. Okay? Then, dx to. Ngayon, ano yung ating limit? Ano yung maging limit ng ating equation? So, yung limit natin, syempre from 0, kasi from this y-axis, hanggang sa intersection dito, no? So, anong value ni x dyan? Dito kasi 0, and ano yung value ni x natin dyan? So, syempre, pag-equatein natin yung dalawang equation, no? So, y equals to sin x, tapos y equals to cosine x. Therefore, sin x is equals to cosine x. Anong value ng ating x? Sin, cosine x. So, dito, yan, madami, no? So, nag-start siya sa pi over 4. Kung nakikita nyo tong pi over 4 na to. So, madami kasi yan, no? So, madaming intersection. Nakita nyo naman kanina, di ba? Pag ganito yung ating sine, tapos cosine natin, pag ganyan. So, sobrang daming ng point of intersection nila. So, sa inyong calculator ata, ibibigay dyan yung pi over 4. Okay? Pi over 4, pati yung negative 3 pi over 4, those are the principal axis. Okay? Or principal angle, no? Pi over 4. Okay? So, buuin na natin. So, that is just integral ng ano yung nasa upper natin. Upper is the cosine x minus lower natin, sin x dx from 0 hanggang pi over 4. And this is our area. From 0 to pi over 4. That is square root of 2 minus 1 or 0.4142 square units.
Okay? So, dapat ma-imagine natin kung ano talaga nangyayari 'pag nag-integrate tayo. Yun lang yung isang mahalaga dun 'no, para malaman niyo lang yung ano lang, vertical strip or horizontal strip, sapat na yun, eh, 'no? Dapat alam niyo na lang talaga yung pagga-graph. Yun yung parang pinakamahirap dito, eh. Kasi yung 'pag integral, si calculator naman bahala dun. 'No, hindi naman tayo kapag definite integral, wala naman tayong pakialam sa solution kasi si calculator yung bahala dun. Yung gagawin na lang natin ay kung paano mag-set up ng equation. 'No? Okay. And now, let's proceed with the volume of solid revolution. So this is another another application ng ating mga application ng integral. Okay? So, paano ba tayo gumagawa ng ating volume of solid revolution? I think meron tayong tatlong method, no? So, first is the disk method. Nakadepende siya kung anong gusto mong gamitin, kung mag-vertical or horizontal strip. Okay? First is the disk method. So, ano ba tong disk method na to? Okay. So, let's say we have an equation dito. Okay. Tas ang gusto lang naman natin ay from this point hanggang dito. Tapos gawin natin, papaikutin natin siya about x-axis, no? So for disk method, talagang meron lang talagang disk na mangyayari, no? So parang ang gagawin natin, since papaikutin natin yan, ang gagawin mo doon is ito. Kukuha ka lang ng isang strip dyan. Sa case na to, this is a vertical strip. Tapos, papaikutin natin yan in this axis. So, pag pinaikot natin yan at this axis, anong makikita natin yan? So, sa side view, parang meron tayong makikitang coin. Tama ba? Parang nakaganyan. Eh, alam natin, yung volume nito, di ba? Parang cylinder yan. No? So, that is the differential volume kung tawagin. Okay? So, sa case na to, meron tayong ditong parang thickness or height ng cylinder na dx kasi sobrang nipis niyan. Okay? And then, meron tayo ditong radius. O, sa case na to, ano yung radius natin? Radius natin is yung y na to, yung height or the distance from the axis. Tama ba? Yan yung radius natin or yan yung y natin, no? So, ano yung volume niyan? E di, that is just pi y squared dx. Yan yung ating volume ng strip na yan, ng differential volume na yan, no? Kung gusto natin yung buong figure na yan, yung ating i-revolve around that axis, x-axis natin, di parang may mabubuong parang paganto. Ayan, no? Eh, pag pinaikot natin yan, ayan, yan yung kanyang visualization. Okay? Ang gagawin natin is integrate na lang natin. Integrate from this point hanggang dito, from A to B. And this is what we call the disk method. Okay? Next method naman natin ay ring method, no? Kapag may mga butas lang. Okay? Kunwari, dalawang equation. Yun, madalas kapag ring method, pag ring method ay dalawang equation yung pinapakuha. Okay, so anong example nun? Let's say meron tayong equation 1 and then equation 2. No? So ang gusto natin ay ipa-revolve around yung dito hanggang dito lang, from A to B. Tapos dito natin papaikutin, no? Yung area bounded by this. Okay? So anong gagawin natin dito? Ito lang yung ating ipapa-revolve, no?
So kung ito yung ating ipapa-revolve about this axis, edi lilitaw parang ganito. Ayan. No, pag pinaikot natin yan. So, sa side view, meron tayong malaking coin. Ayan. Na-imagine ba? Okay? So, kung yan yung makikita natin, ano nga yun yung volume niyan? Ano yung ating differential volume? dV. Anong differential ng ring or coin na yan? Or washer something ba yan? Okay? So, di ba? Parang ano yan? Parang isang buong cylinder minus yung maliit na cylinder. Tama ba? So, sabihin na lang natin, ito yung radius ng maliit, tapos ito yung radius ng malaki. Okay? So, ano yung volume yan? And meron tayong thickness dito na dx. So, yung volume niyan is just pi times, yung malaki. Ano yung pinakamalaking radius? Ayan. From dito hanggang sa center. Tama ba? Yung parang this method natin kanina. This method that is, sabihin na lang natin y upper, no? Y upper squared times dx minus, ano naman yung disk dito? Yung tatanggalin nating volume. So that is pi y lower squared kasi lower nandito, no? Y lower dx. So kung i-factor out lang natin, that is just pi y upper squared minus y lower squared dx. So yung volume yan is i-integrate na lang natin. Okay, so more on visualization or more on creating equations lang tayo. No? Kung paano natin ididikit yung mga values natin dito sa mga formula para ma-visualize lang natin kung ano yung nangyayari. Okay? And then, how about shell method? Yan. Ay, sabihin na lang natin ito ay ring method, no? So, pag shell method naman, ginagamit natin to if yung strip natin ay parallel doon sa axis of rotation natin. Anong ibig mong sabihin, sir? Sa shell method. Okay. Ayan. So, kahit isang equation na lang or dalawa. Sige, kahit dalawang equation na lang. Kunwari, ito yung ating equation. Dalawa, no? Ayan. Gusto natin is ito from this point from A to B. Siyempre, gagawin natin dito ay vertical strip. Tama ba? Yan yung gusto natin, vertical strip. Kaya lang, yung ating axis of rotation ay parallel dyan. Dito. What if dito natin papaikutin, no? Okay? So, pag dito natin pinaikot sa y-axis, ano yung ating magiging itsura ngayon yan ng ating magiging shell? Diba? So, makita natin, kung papaikutin natin yan, magiging ganito yan. Okay. Yan. Okay, na-imagine. So, yan. So, ano ngayon yung volume niyan? Okay? Paano natin malalaman yung volume ng shell na yan? So, to get the differential volume, okay, so ano tong strip na to? Diba, meron tayong upper minus lower. So, parang ganoon lang din. Okay? So, parang ang method pala nito para malaman yung volume ng shell na yan ay unahin muna ay kunin yung parang circumference. Yung circumference ng shell na yan. Okay? Tapos, magmumultiply ka dyan ng thickness. So, yung thickness natin dyan, yan yung dx natin. Tama ba? And then, i-multiply na lang natin
doon sa parang pinaka-height niya. Ganun yung method ng disk na to para malaman yung volume. Okay? So again, paano nga ulit? So unahin muna natin um, kunin yung circumference ng bilog na to. Okay? So yung layo niyan, yung yung radius natin ay yung layo nito from the axis of rotation. So ano ba yung layo ng axis of rotation natin from this strip? Yan yung x value natin. Tama ba? Ibig sabihin, that is, yung circumference nito ay 2 pi x. Okay? 2 pi x yan. And then, ang gagawin natin ngayon ay i-multiply natin yan sa thickness. Dito. Yan ay yung thickness natin which is, sa case na to, dx. Ayan. dx. Okay? And then, times yung height natin. Ano yung height ng strip natin? Yung height ng strip natin ay possible isang case lang or dalawa. Y upper minus Y lower. Kaya kung ipapa-arrange natin ito, para malaman natin yung volume using shell method, that is the integral ng 2 pi x times yung length natin, Y upper minus Y lower, times dx. Ayan yung ating formula using shell method kung gusto natin gamitin ito. Okay? Ngayon, try na natin ngayon mag-solve. Sana ready. Sana okay pa kayo dyan. No? Kasi ako hindi na. Joke. Yan, game. Question number 8. Find the volume generated by the region bounded by y squared equals to x equals to 1, and the x-axis when it is revolved about. Yan. So, nakadepende sa axis of revolution to, no? So, since isa lang naman yung ating graph, ayusin na natin yung drawing, no? Okay. So, y squared equals to x. Anong itsura ng graph na yan? That is a parabola that opens to the right. Okay? X is equals to 1. Nasaan yung x equals to 1? Ito siya. X is equals to 1. And the x-axis. And the x-axis. Ito yung ating x-axis. So, either nasa taas or nasa baba yung ating pipiliin na area. No, basta bounded. Bounded by y squared equals x equals to 1, and the x-axis. Okay? So, ang gawin na lang natin, piliin na lang natin yung nasa upper part. Okay? Para malinis tayo. So, ito yung ating parabola. X equals to 1. And then, x-axis. Okay? Ito yung ating kukuhaan ng area. Okay. Next, ang gusto na natin ay paikutin ito when x is equals to 1. Asan ngayon yung y is equals to 1? So, yun ay naandito. Ito. Dito natin daw papaikutin. Okay? Yan. Okay. So, ngayon, ano ang ating method na gagawin? So, since meron tayong parang madaming equations, possible ring method or yung ating shell method. So, nakadepende sa gusto ninyo. No? Maganda shell method, maganda din naman yung ring method, no? Mas maganda nga ring method kung perpendicular. Okay? Ngayon, ang gawin ko ay magdodrawing ako ngayon ng strip na i-consider. No? Ang gagawin ko ay
strip. Ito yung strip na papaikutin ko. Ayan. Papaikutin ko dito. So, parang sa side view, meron akong coin na papaikutin. Coin na mabubuo pala, no? Na may butas. Okay? So, anong mapapansin natin dito? Yan na, no? Ito yung ating length. So, ang formula natin kanina, or yung generalize na lang natin yung formula ng ating ring method. So, yung ring method natin, yung volume ay equal sa integral ng pi. Anong mapapansin natin, di ba? Radius squared minus smaller radius. Tama ba? Times dx. So, parang larger radius minus smaller radius. Yung smaller radius, yan yung butas. Okay, so sana naunawaan nyo yung ating formula na yan. Okay, this is equals to the integral ng pi times ano yung larger radius. Diba? Yung pinakamalayo. So, yung larger radius, mapapansin natin, constant. Ito yung pinakadulo eh. No? So, yung pinakadulo ay, ang radius niya is 1. No? Kasi, ang height natin dito ay 1. This is 1, no? And also, this is 1. Okay? So, that is 1 squared minus. Oh, ngayon, yung smaller radius, ito yon. Paano natin malalaman yung height ng green na yan? Yan yung smaller radius eh. So, yan ay 1 minus y. Ito, ang height natin dyan is y. No, kailangan lang natin yung length na to, which is 1 minus y. Okay, squared and then dx from 0 to 1. And yan na yung ating magiging volume. Yan. So, that is 2 pi over 3 or 2.094, no? Cubic units. Okay? Okay. Next tayo, how about kapag pinaikot natin yan sa line y is equals to 2? So, anong magiging itsura nun? Kung ito yung ating graph, tapos y is equals to 2, dito daw natin papaikutin. Okay? Ngayon, ano yung ating pinakamalayong distance? Yung pinakamalayong radius? Di ba? Ito. Yan. Which is 2. Okay? Paano naman yung smaller radius natin? Kung ito yung strip na kailangan natin, no? Ito yung kailangan natin. So, 2. Hindi yung ating yung small radius, yan, which is 2 minus y. So, this is 2 squared minus 2 minus y squared dx from, yan, syempre, limits pa rin naman natin is from 0 hanggang 1. So, halos wala nagbago sa ating form. Kasi maganda yung napili nating format. No? So, that is 5.236 units.
cubic units. Okay? Paano naman line y equals to negative 1? Yan na. Medyo anong nangyayari dito? Ito yung ating graph. Gusto nating paikutin about line y equals to negative 1. Nandito. So, ganun pa rin. Shell method pa din. I mean, yung ito pa din, yung method na to. No? Ring method. So, kung ito yung ating papaikutin, anong mapapansin natin para ma-visualize ulit natin? Pakita na lang natin, no? Yan. Okay? Meron tayo ditong coin. Tapos, may butas dito. Ayan. Okay? Kung ito ay negative 1, ano nga yung distance ng pinakamalayo? Dito natin papaikutin eh. Okay? So, the volume is equals to the integral ng pi times ano yung pinakamalayo o anong distance nito ang pinakamalayo. Kung ang height natin dito is y, distance nito ay negative 1, edi 1 plus y. Nakuha? Gets ba? Gets ba ng ano to? Yung height nito is y plus 1. Nandito yung ating axis. X-axis. This is negative 1. Ang height is y. Edi y plus 1. No? Y plus 1 squared minus, o ano nga yung length ng butas dito? Ano yung radius ng butas? 1. Ay minus 1 squared dx from 0 to 1 pa rin. Dito lang tayo mag-edit. Yan, equals. So, volume is 4.189. Kaya pa? Konti na lang. Saglitan na lang tayo, no? Next is, how about pag pinaikot natin sa y-axis? Yan, mas madali. Wala nang butas kasi sa y-axis natin siya papaikutin, no? Kung ito yung ating graph, ay y-axis pala. Ay, equals to 1. Tama. Y-axis. Dito naman natin papaikutin. Dito natin papaikutin. Yan, panibago na. Panibagong equation na yung ating gagawin, no? So, pag dyan natin papaikutin, anong gusto natin? Shell method? Or mas magandang ito pa rin para masanay na kayo? Dito lang, no? Para masanay kayo dyan sa equation na yan. Okay? So, ito yung ating strip na kukuhaan. Ibig sabihin, dy ito. Okay? Tapos, ito yung tatanggalin natin. Kung i-visualize natin yung ring, mahirap. Nasa gilid tayo. Move ko na lang. Kung pinaikot natin yan, ay, pinaikot natin dito. Okay. Ayan, may butas tayo dito. Pangit na. Pangit na yung ating drawing. So, anyway, parang ganyan siya, no? Ganyan yung ating magiging ring. Wait. Ano nangyayari? Okay. Back na tayo. Volume is just equals to integral ng pi times. O, ano yung radius ng pinakamalayo? Yung pinakamalayo is ito. Ayan, no? So, yung pinakamalayo natin ay 1. So, 1 squared minus
Ngayon, ito naman, minus yung pinakamaliit na radius. That is x, no? Minus x squared times dy from, since dy yan, so, ibig sabihin, dito, no? 0 hanggang 1. From 0 to 1. Okay? Yan. Pero since y yung nandito, papalitan natin ngayon yan ng value ni y. Tama ba? Saan equals x squared? So, dito, y squared is equals to x. Equation natin ay y squared is equals to x. Gusto natin x squared. So, x squared, saan equals x squared? Sa y raised to 4. No? Equals to the integral from 0 to 1 ng pi 1 squared minus, ano value x squared? Y raised to 4. Okay? dy. Or ano lang, x squared, parang normal na lang na. Huwag na natin siyang simplify para general. X natin ay y squared dy. Volume pi 1 squared minus x squared from 0 to 1. 2.513 cubic units. Okay. Next, last na ba to? May dalawa pa. May dalawa pa. Kaya pa, kaya pa. Game na. Paano naman kapag pinaikot natin yan sa line x is equals to -1? Ito yung ating graph. Nandito yung ating axis. Nandito yung y-axis natin. Papaikutin natin x is equals to -1. Dito natin papaikutin. Okay? So, kung -1 yan, tapos, horizontal strip din yung ating gagamitin. Volume is equals to integral ng pi. Ano yung pinakamalayo? Ano ulit ng pinakamalayong radius natin? Ito, which is, kung 1 ito, 1 din distance, 2. Okay? 2 squared minus, ano ngayon yung length natin dito? Yung butas, radius ng butas. So, we have 1 plus yung x dito. Minus 1 plus x squared. dy from 0 to 1. Okay? So, simplify pa natin. Pi 2 squared minus 1 plus, anong value ni x natin? Value ni x natin ay y squared. Y squared squared. Okay. So sana yan lang talaga to. No? So nakaka-board man. Pero ito yung favorite method ko, tong ring na to. Hindi ako masyadong nag-shell or nakadepende lang talaga, no? Yan, so 6.7. Okay? And then meron tayong last dito na the line x is equals to 2. Ito yung ating graph. Line is x equals to 2. Dito naman natin papaikutin. Okay? Kung ito ay may length na 1, may distance din tayo dito na 1. Okay? Hanapin natin yung strip na gusto natin. Ito. Okay, so ano yung volume natin? Volume is equals to, from dito, ano yung ating magiging pinakamalayong distance dyan? So that is, ano?
2, tama ba? Wala pa na to. 2 minus x. Kasi ito yung x natin. Okay? Integral ng pi ulit, no? Gusto natin, ito yung strip natin. Okay. Ano yung pinakamalayo o yung radius ng pinakamalaki niyan? Diba? Nandyan. Kung ang total distance nito is 2, tapos ang distance ko dito ay x, ibig sabihin, yung pinakamalayo kong radius, ito, that is 2 minus x. Okay? Squared minus, ano ngayon itong butas natin? Yung butas natin ay 1 lang. Minus 1 squared dy from 0 to 1. It's about um, creating equations, no? So suggest ko, try nyo din yung ibang mga methods, no? So para ma-compare ninyo kung anong mas gusto ninyo. Baka mamaya mas sanay kayo sa shell method, dun na lang kayo, no? Kasi dito kasi ako sanay, mas madali para sa akin kasi ano lang siya, no? Ring lang, parang radius minus radius na may squared. 4.19 cubic units. Yan. Okay? So yan ang ating solid revolution. I think ano na lang tayo, mag-last problem na lang tayo. Huwag na tayong pumunta dito sa mga length of curve, pati mga surface area. No? Hanggang dito na lang tayo sa isang problem na to. Ano na kasi yung lalamunan ko no? Na ano na dry na, napapaubo na, hirap nang magsalita Okay, so pasensya no. Game, last problem tayo. So the base of solid in the first quadrant is bounded by the line 4x plus 5y equals to 20 and the coordinate axis. Find the volume if every plane section perpendicular to the axis is a semicircle. Okay, so ito ay 3D, no? So, ang gawin ko na lang dito is yung x and y plane ko, i-drawing ko siyang nasa base, no? Nasa baba. Imagine ko na x, y, z axis, no? So, ganito ko siya i-drawing. Dito na lang, ito yung aking y axis. Ito yung aking x axis. Y, x, tas yung z axis ko, ito, okay lang, no? So, sana nakakapag-imagine pa kayo. Kaya nyo pang mag-imagine. Kahit masakit na yung ulo, no? Okay? So, the first is bounded in the first quadrant in the coordinate axis. 4x plus 5y equals to 20. Ano yung pinag-usapan natin dyan? So, x natin ay 5. Nandito, y natin ay 4. Yan. And the coordinate axis. Okay, so ibig sabihin, yung base natin is itong rectangle na to. Okay? So, kung iti-3D natin, kung makikita natin dito, no? Yan. Ito. Yan. Ano to? Right angle yan, no? Tapos, ang sabi, find the volume if every plane section perpendicular to the axis is a semicircle. So, dito maglalagay daw tayo ng mga semicircles. Paanong orientation nun? Find the volume if every plane section perpendicular to the axis is a semicircle. Kahit dito na siguro semicircle, semicircle, semicircle. So, lahat daw ng plane perpendicular dyan sa ating base ay may semicircle. Na-imagine nyo yung itsura? No? So, parang may ganito tayo. Din imagine, no?
Okay, so anyway, ang kailangan lang naman natin ang nag-value semicircle, no? So ang gawin natin, maggawa tayo dito ng area, no? So yung area na yan is mag-multiply na lang tayo ng kapal ng dx, no? Okay? So paano ang hirap kasing ano to? Mahirap siyang kunwari ito semicircle natin. Okay? Semicircle yan. Tapos meron tayong maliit na thickness. Yan, ganoon na lang, no? Mas magandang ma-imagine. Tapos ito, madaming ganyan. Paliit yan ng paliit. Okay? So madami tayong ganyan. Ayan, hanggang maging maliit, no? So yung base niyan, makikita natin yung base niyan ay isang triangle. Ito ay may width na 5 and ito ay may 4 na width. Okay? Ngayon, gagawa kasi tayo ng equation dito. Alamin natin yung diameter, no? Tapos, gawa tayong equation ng volume. So, yung volume natin ay ano? Siyempre, yung area ng semicircle natin or yung area nung nilagay natin dyan times yung thickness. Kung merong semicircle dito, naglagay tayong semicircle dyan, tapos meron tayong thickness dito na dx, edi area times dx. Okay? So, yung area ng semicircle times yung dx. So, ang problema natin ngayon is, ano ba yung formula ng area ng isang semicircle? Di ba? Pag isang circle, ang formula ng isang circle ay pi d squared over 4. Tama ba? Kasi ito yung magsisilbing diameter ng semicircle natin eh. Ito yung magiging diameter, no? Semicircle natin, which is ito. Okay? Kaya lang, semicircle yan, circle to, ibig sabihin, pi d squared over 8. Yan yung area natin times dx. Okay? So, ngayon, ang kailangan natin gawin ay alamin yung equation ng diameter natin. Okay? So, ang equation ng diameter naman natin is just etong y value na to. Tama ba? Ito yung y na yun eh. No? Y, kunwari, nandito na tayo. Anong diameter natin? Y. Tama ba? So, ibig sabihin, ano yung ating value ni y? So, y is equals to 20 minus 4x over 5. Yan yung y natin na isasalpak, which is the diameter. Okay? So, volume is the integral ng pi. Yung d-squared natin, y is the diameter, 20 minus 4x all over 5 squared over 8 dx. Okay? So, anong limit natin? From 0 hanggang 5. So, ayan na yung ating magiging formula. No? Ang sagot natin dito ay wait lang. Nawala ako. Integral ng pi 20 minus 4x over 5 squared over 8 from 0 to 5. Yan, no? So, volume natin ay 10.47 cubic units. Yan na. No? Okay? So, pasensya na at hanggang dito na lang muna tayo. And pwede nyo naman akong i-message sa messenger, no? So, nandyan lang naman yung account ko. And sasagutan natin yan. Okay? So, thank you very much for listening and I hope na mayroon kayong natutunan. Okay? Thank you very much. Thank you po, sir.
Merry Thank you, Christmas sir. po and Happy New Year.